Kumusta po kayo? Kahit manawari po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood po ninyo ang aking video na ito. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, guro at university professor at sumulat ng 24 na aklat, pamanhin po. At nandito po ako sa New York City at dati po ako ay university professor sa Pilipinas, journalism and school paper advisor, outstanding teacher. Kung masasabi ko po, pamanhin po, humility aside, at trainer po ng mga guro dito sa New York City. At pangulo ng mga samahan ng mga guro at marami pa pong biyaya ng may kapal sa ating lahat sa akin. At nagpapasalamat po ako sa kung lumikha at binigyan kami ng mababait at matalinong mga magulang. Ang akin pong ama, kung masasabi ko po sa inyo, ay dating municipal secretary sa amin pong bayan at siya po ang unang napili na maging stenographer typist sa paliparan ng eroplano sa opisina dito po sa Amerika. Kumuha po na abugas siya ang aking ama. Attorney Gutierrez nga po ang tawag sa kanya dito sa Amerika sa opisina dahil ibig niyang ipagtanggol ang mga lupain na ninakaw sa kanyang lola, amin pong great-grandparent. Subalit, kinukuha po ng mga land grabbers ang buhay ng mga lumalaban sa kanila. Kaya po, pinili po na aking mahal na ama na mag-abroad dito sa Amerika upang mapag-aral kami pong lahat dahil alam niyo naman po ang sweldo sa munisipyo. At ang akin po namang mahal na ina ay kaisa isang babae, dating beauty queen at kauna-unahang gobyerno opisyal sa amin pong munisipyo, sa amin pong bayan at nag-propose at nagpundar ng kauna-unahan at kaisa-isang eskwelahan sa mataas na paaralan sa amin pong bayan. At marami pa pong mga salaysay sa akin pong 24 na aklat. Ito pong kauna-unahan kong aklat ay Speak Tagalog, a Basic Primer. Dahil po sa pagmamahal ko sa ating bansa at sa ating wika. Ito po ay napublish noong 2015. At ang akin pong ika-23 aklat, Learn English Easily, Step by Step. Dahil dalawa po ang aking major sa kolehiyo, Tagalog at wikang Ingles. Diyan po sa pamantasan ng Silangan na kung saan po ako ay pinakabatang propesora sa wikang Ingles bago po ako tumulak dito sa New York City upang maging patuloy na maging sa pagtuturo po. At marami pa pong salaysay sa akin pong 24 na aklat. Ang ika-24, pamanhin po, the 23rd book of mine, Learn English Easily, ay lalabas na po sa lahat ng mga bookstores sa buong daigdig. At ito pong nasa kanan aklat ay English Tagalog na aking pong aklat, Christ Like Mom and Dad, na sinulat ko nga po, Binibining Gutierrez, at Tagalog na kahulugan ay Makadiyos Kristo na tatay at nanay. Ito pong maliit na pisara, ABC, Miss Gutierrez is a special teacher. Ay bigay po at handog o regalo, Espanyol po regalo, handog sa Tagalog, ng aking estudyante na valedictorian dito po sa New York City sa aming paaralan. Siya po ay Pilipina, dito na ipinanganak sa New York City.
at mahal ko po lahat ng aking mga estudyante. Ngayon po, kumusta po kayo? Atin pong pag-uusapan, tatalakayin sa atin pong video na ito ay maaari bang pumuna sa Pangulo? Maging matalino naman siya o TANGA. Hindi ko po yan masasabi ng diretso dahil sabi po sa amin ng aming mga minamahal na magulang ay huwag sasabihin ang salitang iyan. Kaya po, akin na lang ibabaybay. Sa wikang Ingles, i-spell ko na lamang po. At ang akin pong mga aklat, siya nga po pala ay matatagpuan sa buong daigdig, sa Amazon, sa outskirtspress.com, lahat po ng aklatan at sa online store sa buong daigdig. At inaanyayahan ko po kayo na bumisita sa aking dalawang website. Una po ay juanitagutierrez.com at ang ikalawa po ay juanitagutierrezbsedmsed.com. Doon po sa nagtatanong kung ano yung BSED at saka MSED. Yun po ay dalawa kong university degrees. Kumuha po ako ng Master of Science of Education degree dito po sa New York City, sa Fordham University sa Manhattan, kung saan po ako ay scholar. At masasabi pong cum laude, kung masasabi ko po, pamahin po, humility aside. At ito po namang BSED, Bachelor of Science in Education, tinapos ko po dyan sa pamantasan ng Silangan, University of the East, kung saan po kaming magkakapatid ay nag-aral mula elementarya, sekundarya hanggang matapos po kami ng kolehiyo. Nagpapasalamat po kami sa Poong May Kapal at sa aming mga magulang na pinag-aral kami sa pribadong pamantasan na alam niyo naman po ang tuition. Nasa Amerika po ang aking minamahal na ama bilang dito nga po sa stenographer typist sa paliparan ng eroplano ng maraming taon. Hindi pa po kami ipinapanganak. At naging twice town leader po ang aking ama at pareho po silang top notcher ng aking mahal na nanay. At naging outstanding parents po. At marami pa pong mga salaysay sa akin pong aklat. Pamanhin po. At alam ko po na humility aside, lahat po naman tayo ay may mga katangian. Sinasabi ko lamang po yung akin dahil masasabi kong akin. Hindi po iyon sa pagyayabang dahil pinagmamalaki ko po ang biyaya ng may kapal sa akin sa pamamagitan ng aming mga minamahal na magulang. At kayo din naman po ay aking iginagalang dahil alam ko po na nagmamahal din po sa inyong mga magulang at mga kapatid at mga pamilya nyo kung kayo po ay may pamilya na. Ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay ito pong nabalita. Ngayon lamang po ako mag-video ng sa Tagalog dahil ibig ko pong magbigay ng pagsasanay sa Speak Tagalog na aking kauna-unahang aklat. At kaya po ako ay nagsasalita ng wikang Ingles sa pagluluto ng mga lutuing Pilipino ay ibig ko pong ipahayag sa buong daigdig ang magandang pagkain ng Pilipinas. At ito po ang aklat na Mom and Chef, Nanay Nene Teodora of Philippines Cuisine. Cookbook recipes na
marahil po ay nakikita ninyo din sa YouTube. At kapag ako po ay nagtuturo ng Tagalog, Tagalog po lahat, aking pinipilit na magtagalog. Alam po yan ang aking mga estudyante na kapag ako ay nagsalita ng wikang Tagalog, yun po kapag ako ay nagtuturo ng Pilipino. Kaya naman po yun tinawag na Pilipino ay galing kay Haring Felipe ng Espanya. Subalit ang pinagbasihan po ay Tagalog. Sa Quezon, yun po ay dati ay Tayabas. Kaya lamang po sinabing Quezon ay dahil doon po ipinanganak ang dating Pangulo Manuel Luis Quezon. Kaya po palaging ipinagdiriwang sa aming pong probinsya noong pong ako'y nagtuturo doon ang Quezon Day. Ang tawag, Linggo ng Wika. At nung ako nga po ay Pangulo ng Samahan ng mga Guro sa buong bayan namin, pinakamagandang parada ang naganap. Lahat ay inimbitahan ko po, lahat ng sangay ng pamahalaan, at sila ay nagbigay ng napakagandang mga karosa. Yung pong mga sa health department, ang ganda ng karosa nila, pinapakita nila na sila ay naggagamot sa may sakit. Napakaganda po, pinakamagandang parada, nagbigay ng leksyon ng aral. At nagbigay din po ako ng mga karangalan. At kaya po, yan ang kaya tinawag na Pilipino, galing kay Haring Felipe. At ayon kay Haring Mamay Abdurrajak, yung salitang pins, Philip ay yung kay Haring Philip, ay yung pins, saan ang galing yun? Yung pala sabi niya, kayo na po ang magsaliksik sa kanyang video dahil hindi naman po tayo pinapanganak pa noong panahon ng Kastila. Kahit po mga magulang namin ay hindi pa rin po pinapanganak noong panahon ng Kastila, ay sabi po niya ni Haring Mamay ng Sulu, napanood ko po sa isang video, ay yung pins ay kasintahan ni Jose Rizal, ni Ferdinand Magellan, si Josephine Bracken. Binigay niya kay Haring Felipe. Ibang klase rin si Ferdinand Magellan, pinamigay yung kanyang kasintahan. Subalit, hindi naman po natin alam, wala tayong alam sa kasaysayan dahil hindi naman po tayo pinapanganak pa noon. At kahit tayo ipinanganak pa noon, kung hindi tayo nakatira sa Espanya at hindi tayo nakatira sa Sulu, wala pa namang internet noon, wala rin tayong alam po. Kaya okay lang po na wala tayong alam. Yan po ang ating pag-uusapan. Ang isa pong kilalang broadcast journalist, hindi ko na po babanggitin ang pangalan bilang paggalang, at ayon sa aking napanood ay isa din siyang profesor. Ngayon po, may nasabi siya na yung salitang TANGA at saka yung salitang walang alam. Sa isang niyang video na nasabi niya tungkol sa Pangulo, hindi ko na rin po babanggitin ang pangalan ng Pangulo dahil sa pagbibigay galang. Ngayon po, maraming nagalit, hindi naman lahat. Dahil nababasa ko naman sa ibang komento, may panig din sa broadcast journalist na ito na professor din at meron ding hindi natuwa. Sino po ang mali sa kanila? Pamanin po. Pareho po silang tama. Tama si broadcast journalist at professor, at tama rin yung mga nagmamahal sa Pangulo. Bakit po? Ay ibinigay nila ang kanilang mga sariling saloobin. At igagalang po natin ang sarili nating saloobin. Tingnan niyo po ang mga abogado sa impeachment trial.
napanood ko po kahapon o nung isang gabi. Hindi po ako nanonood ng YouTube. Akin lang ng mga YouTube, pinapanood ko lamang po yung mga subscribers ko po dahil wala po akong panahon. Marami tayong panahon, subalit marami tayong oras na kailangan i-google sa ating mga gawain. Alam niyo na po. Kaya po napanood ko lamang, natuloy din pala yung impeachment trial. Wala po akong balita. Marahil magtatawa kayo, ay wala ka palang balita. Napakalayo naman po ng Pilipinas. At kalawa, hindi naman po ako nanonood palagi ng video. Pinapanood ko nga lamang po ay yung mga subscribers ko po na pinapanood ang aking video at bilang paggalang, pinapanood ko din po sila. At pasasalamat. Ay napanood ko po nung isang gabi. Hindi po kagabi, nung isang gabi. O kagabi lamang. Natuloy din pala ang impeachment trial. At hinahangaan ko po yung abogado ng prosecution. Matalino at saka magalang. Sinasabihan pa niya yung witness na hindi po ako nakikipag-away sa inyo, nagtatanong lamang. Tama po yun. Pagbigay ka lang at huwag magagalit. At kaya po, hindi ko po pinapanigan ang broadcast journalist na yon na Maginoo at professor din. Hindi ko po siya kilala, hindi ko po siya kapatid, hindi ko siya pinsan, subalit lahat naman po tayo ay anak ng Diyos. Kaya po tayo magkakapatid. Mapanood ko po, sa tingin ko po, yung kanyang salitang TANGA at saka walang alam, walang mali siya. Dahil nagsusuri lamang siya ng isang bagay, noong flood control at saka yung mga isinisingit na mga budget. Ngayon po, wala pong mali siya yung kanyang sinabi. Hindi niya direktang sinabi na ikaw, Pangulo, ay wala kang alam at ikaw ay TANGA. Hindi po niya direktang sinabi. Sinabi lamang niya, ano po ba ang inyong masasabi sa nangyayaring ito, sa flood control at sa mga insertions na yan. Si Pangulo po ba ay TANGA o walang alam o pareho? Hindi niya direktang sinabi ang Pangulo na TANGA at walang alam. Tinatanong lang niya pagsusuri. Hindi ko naman po sa pinapanigan at panig din naman ako sa mga nagmamahal sa Pangulo dahil tama lamang magmahal. Subalit, yung pong TANGA at saka yung walang alam, ay hindi niya direktang sinabi sa Pangulo at nagsusuri lamang. Inuulit ko po, hindi ko po pinapanigan yung broadcast journalist at professor. Dahil ako po ay patas sa mga estudyante ko, patas ako. Dahil ayaw kong masasabi nila na ako ay may pinapanigan. Dahil ako man, sinasabi ko sa sarili ko, ako ay si TANGA. Sinabi ko sa aking mga co-teachers ko. Dahil bakit po? Pinagtiwalaan ko yung isa kong estudyante. Nag-volunteer na ako tutulungan na dalhin yung aking mga gamit. Ay alam ko pong hindi ko to dapat pagtiwalaan, subalit nag-volunteer ayaw ko naman pong hiyain. Subalit hindi ko po siya, alam niyo naman po ang mga estudyante na dapat na yung pagtiwalaan. Subalit binigyan ko rin po siya ng benefit of the doubt. Aba po, nung tingnan ko ang aking gamit, nakakalat doon sa saradong pinto dahil hindi siya makapasok. At kinuha niya yung aking cellphone.
Ay kaya po nasabi ko sa aking sarili, ay ako ay si TANGA. Dahil nagtiwala ako, ay alam ko nang hindi dapat pagkatiwalaan. O di sinasabi ko rin po na ako ay TANGA. Hindi ko naman sinasabing ako ay ganun. Basta't yung oras na yon, yung pagkakataon na yon, ay ako ay nagkamali. Hindi ko sinasabing wala akong alam. Alam ko na siya ay maaaring hindi pagtiwalaan. Subalit, binigyan ko siya ng benefit of the doubt. Maski man ang mahal na Hesus Kristo, sinabi niya, you fools. Ano ibig sabihin ng you fools sa Tagalog? Eh di, TANGA din. Oh. Subalit, hindi namimintas ang poong lumikha. Hindi naman siya poong lumikha, kundi ang mahal na Hesus Kristo dahil may Diyos na mas mataas sa Kanya. Sinasabi nga ng mahal na Hesus Kristo, I am the way, the truth, and the light. Ibig sabihin, yung Diyos na nasa puso natin, yun ang lumikha, hindi siya. At sinasabi niya, God the Father, di siya may tatay, hindi siya ang Diyos. Lahat tayo ay Diyos at anak ng Diyos. Ay kaya po, ang mahal na Hesus Kristo, maski man siya, sinasabi niya, you fools. Kayong mga TANGA, sa Tagalog yun po ang fools eh. Pero hindi na mintas ang mahal na Hesus Kristo doon sa tao. Ang kanyang binibigyan ng pansin ay yung ginagawa. Subalit, mahal niya lahat ang tao. Kaya po ang tingin ko rito sa broadcast journalist na ito at professor din, nagsusuri siya. Hindi naman niya pinipintasan ng direkta ang Pangulo. Sinusuri niya ang mga nagaganap sa pamahin po, gumagalaw ang aking video. Ang mga nagaganap sa mga insertions na paningit ng mga budget at mga flood control na yan. Hindi po ako pumapanig sa kanya dahil ang kanya lamang nakalimutan. Hindi naman mali, nakalimutan lang. At hindi naman ako siya. Iniulit ko, ang kanya lamang nakalimutan at hindi naman mali at hindi naman ako siya. Subalit kung ako siya, subalit hindi ako siya. Noong panahon na oras na yon, nang sinabi ko ang salitang TANGA at walang alam, ay humingi na siya ng disclaimer o paunawa. O paunawa sa mga nakikinig sa akin. Alam ko pong mayroong nagmamahal sa Pangulo dyan. Hindi ko po sinasabing siya ay TANGA at saka walang alam. Ito po ay pagsusuri lamang, pamanin po. Sana yun ang nasabi niya. Dahil maring may masaktan at may nasaktan na nga. Subalit nakalipas na yon at hindi naman ako siya. Subalit humingi naman siya ng pamanhin. At marami nang nawala sa kanyang mga numero ng mga kaibigan, friends sa YouTube ang tawag. Subalit umalis na dahil nga nasaktan ang kalooban. Subalit hindi siya dapat masaktan. Itong professor na ito, broadcast journalist. Talagang ganyan ang buhay. Magsaya lamang. Ganon din naman ang mga nagmamahal sa Pangulo. Hindi ko po sinasabing mali ang inyong ginawa na kinagalitan nyo na ang broadcast journalist. Tama po kayo sa inyong damdamin na kayo nasaktan. Tama lamang yun dahil tao tayo may damdamin na minamahal ninyo ang Pangulo at ibig ninyong ipagtanggol siya. Kaya tama lamang po ang inyong naramdaman. Subalit pagkatapos noon, huwag nyo na ulit-ulitin pa. Magmahalan, magturingan ng magkakapatid. Dahil lahat tayo anak ng Diyos. Kaya nga po, sabi po ni Santo Hermano, araw-araw sabihin ninyo sa inyong sarili, sa inyong kapwa, ito pong kapwa natin ay mga pamilya natin, kung mayroon po kayong pamilya,
lahat ng mga tao na inyong katrabaho, lahat ng nakakita ninyo sa shopping mall, tahimik ninyong sabihin, Namaste. Namaste. Ibig sabihin po niyan, sa wika Ingles, I honor the God in me, in you, and all of us. Sa wikang Tagalog po, binibigyan ko ng karangalan ang Diyos na lumikha na nasa aking tumitibok na puso sa iyo at sa lahat. Yun po ang inyong sasabihin araw-araw upang hindi ninyo makalimutan na lahat, pati kayo, ako, kayo at ating lahat ay Diyos din. Bakit po? Anak tayo ng Diyos eh. Ay tingnan nyo po yung mga hari at reyna. Ano ang tawag sa kanilang mga anak? Prinsipe at prinsesa. Abay lalo na po tayong mas mahigit. Diyos tayo, sabi po ni Santo Hermano. We are all walking gods and goddesses. Sa Tagalog po tayo ay naglalakad na may kapal. At kung ito, sabi ni Santo Hermano, tatagalogin ko na po. Kung ito ay alam ng lahat ng sangkatauhan, umalis na ang masasamang kadiliman. Kaya ngayon pa, kilalanin po natin na tayo ay Diyos. At kapag alam natin na tayo ay Diyos, lahat ng kabutihan gagawin natin sa ating kapwa, unang-unang sa ating sarili. Tingnan niyo po, kapag kayo ay nakasakay sa aeroplano, ano ang sinasabi ng stewardess o steward kung lalaki? Assist yourself first before assisting others. Sa wikang Tagalog po, tulungan niyo muna ang sarili niyo bago tumulong sa iba. Ay tama naman po yun. Ay paano kayo makakatulong kung kayo wala? Ay pa. Kaya tama po yun, tulungan niyo muna ang inyong sarili. Kaya po, tama po yung nagmamahal sa Pangulo. Pinagtatanggol niyo po siya. Subalit, tingnan niyo po ang inyong sarili muna. Baka naman kayo magkasakit sa galit dahil nakakasakit po ang galit. Unang-una, ikalawa, at ito'y hindi ikalawa kundi una pa rin, natutuwa si Satanas kapag tayo ay galit. Dahil pagkain nila yun eh. Kaya ibig nila, yung masasamang kampo ng kadiliman, na mag-away ang tao. Eh kaya po huwag tayo mag-away, mag-unawaan, nagsalita ng TANGA at walang alam, yung broadcast journalist professor, patawarin ninyo siya. Yun ang kanyang saloobin eh. At ito namang broadcast journalist na ito, at saka professor, patawarin nyo rin po yung mga umalis sa iyong YouTube channel. At saka, mabuti naman po at kayo ay humingi ng tawad. At tapos na yun. Magbatian, magpatawaran, at tuloy kayo sa inyong content creation na nagpapakalat ng pagmamahal at katalinuhan. Katalinuhan na ibig sabihin, tingnan nyo yung mga dapat matupad. Dahil alam nyo po ba, sabi ng mga extraterrestrial na kinakausap ng mga channelers, yung mga bagyo, yung mga earthquakes, lindol, nanggagaling yan sa galit ng tao. Opo, kapag po tayo ay galit, sabi po nila, ng extraterrestrial sa nakatira. Kaya naman po sinabing extraterrestrial, hindi nakatira dito sa ating daigdig. Sabi po nila, kapag ang mga tao ay galit, yung pinakamalayong bituin, nanginginig sa takot. Ibig sabihin nila tayo ay iisa. Kaya po ang ating enerhiya, gamitin po natin sa mabuting kalooban. Kaya po, pareho ko pong nauunawaan ang nagmamahal sa Pangulo. Tingnan niyo po ang Pangulo. Kapag siya ay kinakapanayam, pangiti-ngiti lang, relax lang siya eh. Di, ganun din po kayo, yung mga nagmamahal sa Pangulo. Kung may nagsabing TANGA o walang alam ang Pangulo, di pangiti-ngiti lang din kayo. Maunawaan ninyo, ay nagsusuri lang ito eh.
O kaya sabihin ninyo sa kanya, doon sa broadcast journalist, ay humingi naman po kayo ng tawad. Baka naman po kayo ay nagkakamali na dinidiretso na yan na yata ang mahal naming Pangulo. O, yun namang si broadcast journalist na professor, hihingi siya ng tawad, matalino naman siya eh. Nagtuturo siya, isa siyang modelo sa mga estudyante. Ang aking lamang pong ibig sabihin, nagsusuri lang siya. Wala pong mali siya. Dahil mismo ang mahal na Yesu Kristo, nagsasabi rin ng TANGA, sa English nga lang, "You fools." Sinabi niya po doon sa mga tao. Subalit, hindi niya sinasabihan na yung mga tao, yung ginagawa nilang mali. Dahil nagtitinda sila sa simbahan, nagbibigay ng mga tubo, at di itinumba ng mahal na Yesu Kristo yung mga silya. At sinabihan niyang, "You fools." O ano ang you fools sa Tagalog? Di ganun din, TANGA, at wala kayong alam. Naman pong walang alam, ay hindi naman masamang salita. Sinasabi ko nga rin po, ay wala akong alam dyan. Hindi naman ako pinanganak ng panahon ng Kastila. Ay kaya hindi ko alam kung anong mga kasaysayan ng panahon na yon. Yung palang mga aklat na isinulat ay mali. Oh, nagtuturo po ako ng science. Yung palang siyam na planetang itinuturo ko ay hindi lamang pala siyam. Napakarami pala. Oh, di mali din yun. Eh di wala akong alam dun dahil hindi naman ako pinanganak, hindi naman po ako naandun sa planetang Jupiter para makita ko lahat. Ay, marami palang hindi lamang pala siyam ang planeta. O hindi, wala rin po ako alam. Hindi naman po ako magagalit kapag sinabihan ako, ay wala ka namang alam. Ay salamat, wala nga akong alam dahil hindi ko nakita eh. Ganun po, wag po agad kayong magagalit. Subalit, ginagalang ko po ang inyong damdamin na kayo ay nasaktan. Okay lang yun, nasaktan kayo eh. Okay lang yun na sinabi niyo na wag na nating mag-subscribe dyan. O, na-express nyo na po ang inyong damdamin. O, di tama na po. Wag nang palagawin, paman po. Wag nang pahabain at magpatawaran. Dahil, kapag tayo ay nagmamahal sa kapwa at nag-uunawa, aba, lahat ng biyaya pupunta sa atin. Yun po ang sinabi ng extraterrestrial. Nakikita nila ang ating enerhiya. Yun po palang enerhiya natin kapag tayo ay mapagpasalamat at masayahin. Yung magagandang biyaya nalapit sa atin. Subalit, kapag po tayo ay galit sa ating sarili, sa ating pamilya, kung may pamilya po kayo at sa inyong mga kapwa, yung biyayang pupunta sa inyo na hinihingi nyo, lumalayo. Bakit po? Ay yung enerhiya ng magandang biyaya ay masayahin. Hindi ko naman po sinasabi magsaya kayo kapag mali na ang nakikita nyo, ay di ituwid nyo. Tama lamang po kayo na magtuwid kung mali. Kung naramdaman ninyo ay galit, o ay wag naman po kayong mananakit, basta sabihin ninyo ay hindi kami natutuwa sa inyong ginawa at wag mo nang gagawin. O, ganun lamang po, diretso. At huwag magagalit. Katulad nung prosecutor na abogado ng prosecution, magalang. Sinabi niya dun sa witness, hindi ko po kayo inaaway, nagtatanong lamang po ako. Yun, maganda yun. Ay, abogado yun. Maganda yun. Ako po ay naging hurado rin din po dito sa Amerika ng maraming beses. At nakita ko po ang mahinahon at matalinong abogado. Karaniwan po, hindi po lahat Karaniwan, nananalo ang kanilang kaso. Magalang sila eh. Ay di nakikita lahat ng mga hurado kung sino ang tama at sino ang mali. Subalit kapag ang abogado ay panay ang interrupt, ako po ay journalism teacher din, professor, sinasabi ko sa aking mga estudyante, kapag kayo ay kumakapanayam ng isang tao, maging ito man ay mayor, presidente, o kaya ay fisherman, igalang nyo. Bakit po? Anong sinabi ni Albert Einstein? Pinakamatalino, isa sa matalino
Ano pong sabi niya? Alam niyang matalino siya ha, subalit, sabi niya, kapag po siya sumakay ng bangka at siya hindi marunong mamangka, yung namamangka na yon ay kanyang profesor, guro niya. O tingnan niyo po, matalino siya, henyo, subalit, yung namamangka sa ilog, hindi niya alam ang pamamangka, ay di profesor niya yon, sabi niya. Kaya lahat po tayo ay matalino. Bakit po? Si Albert Einstein ng buhay, sabi po niya doon sa mga siyentipiko, suriin ang kanyang utak, katabi ng utak nung walang alam. Yung, alam mo po ba ang pamanin po? At kapag kayo sanay sa nagsasabi ng salita Ingles, kapag nagtagalog po ako, napupunan ko po, nagkakang iiba ang salita ko. Kaya pamanin po. Alam niyo po ba na sinabi po ni Albert Einstein na suriin ang kanyang utak. Doon sa utak ng yung TANGA. Alam niyo po ba yung TANGA? Pinakamatalino sa walang alam. Ayon sa psychology. 3 ang level eh. Ang pinakamataas na matalino ay stupid, moron ang ikalwa, at imbecile ang pinakamababa. Kaya yung TANGA, pinakamatalino sa lahat ng walang alam. Subalit, ayun po yun sa psychology. Ngayon, sinuri po iyon, yung utak ni Albert Einstein na matalino, henyo, at saka po iyon, yung mababa lang IQ. Alam niyo po ba ang natagpuan? Walang kaibahan, wala ayon sa siyentipiko. Kung ano man ang number ng neurons ni Albert Einstein, pareho din ng neurons nung sinasabing TANGA. Ano po ibig sabihin nun? Eh di lahat po tayo super genius katulad ni Elon Musk. Mismo si Elon Musk, sinasabi niya kung minsan, sa Tagalog po tatagalogin ko na. Sabi niya sa pag-ibig siya ay TANGA. Oh, hindi siya nagagalit doon sa salitang yun, ay samantala siya matalino. Kaya po, hindi ko naman po sinasabing yung mga nagmamahal sa Pangulo ay masyadong critical na nakakalimutan na masyado agad nagagalit. Hindi ko naman po kayo pinipintasan, basta ginagalang ko po yung damdamin ninyo na kayo nagalit at ayaw nyo nang mag-subscribe doon sa Broadcast Journalist Professor. Ginagalang ko po ang inyong damdamin. Ay sa nagalit kayo Subalit, pagkatapos po ng galit, magmahal na kayo. At alam ko po naman, magbabago rin kayo, babalik din kayo doon sa Broadcast Journalist. Ay kung ayaw nyo bumalik, ay ginagalang ko rin po ang inyong damdamin. Huwag lamang kayong mananakit na physical, ano po. Subalit, ayon po kay Archangel Michael, nothing happens by chance. Sa Tagalog po, walang natutupad na sa tsansa lamang. Ay, ano lamang yan, nangyari lang. Hindi po. Bago po tayo ipinanganak, sabi po ni Archangel Michael at lahat ng mga extraterrestrials, kasama na ang mahal na Jesucristo, si Lady Mary at si Saint Joseph, na nakikita po ninyo sa pabalat ng aking aklat, Christ-like Mom and Dad, maka-Diyos Kristo na tatay at nanay. Sabi po nila, bago po tayo ipinanganak, mayroon na tayong kontrata, soul contract, sa wika English po, na lahat na magbibigay sakit sa ating buhay, nag-volunteer. Kaya pasalamatan ninyo yung nananakit sa inyong damdamin. Nag-volunteer yun. Para, bakit? Bigyan tayo ng aral. Na, anong aral? Maging mapagpatawad, magmahal, maging, hindi naman po sa pagyayakap, kundi mag-unawaan
Dahil lahat tayo may soul contract. Yung palang pinaka-difficult person in your life, yung nagbibigay sa inyo ng sakit ulo, kumbaga man po, ay nag-volunteer sa inyo upang bigyan kayo ng aral. Nag-volunteer. Dahil bago po tayo pinanganak, ito ang aking kontrata. Halimbawa po, ako ay magiging pangulo. At ikaw, o gusto mo bang mag-volunteer na ako ipintasan na sabihan mo ako ng TANGA at walang alam? O sige, mag-volunteer ako. Nag-volunteer yung broadcast journalist. O ito naman, magpakita kayo na kayo'y mahal na mahal nyo ako. At pagtatanggol nyo ako, na halos magkanggagalit na kayo. O sige po, nagbo-volunteer po ako. Ganun po, lahat po tayo. Kaya po mag-unawan tayo. Yung pala ang ating bago po tayo pinanganak. Ibig natin magkaroon ng aral. At i-report natin yung aral na yon ng pag-unawa, ng pagmamahal, pagkakaisa sa poong lumikha, yung pinakamataas. Hindi ang mahal na Hesus Kristo ang mataas. Dahil mismong mahal na Hesus Kristo ang sinabi. Sabi niya, sabi ka English, greater miracles you will do than me. Sabi kang Tagalog po, mas maganda, pamanin po, mas malaki at mas magandang mga milagro ang gagawin ninyo kaysa sa akin. Tingnan niyo po, napaka-mababang loob ang mahal na Hesus Kristo. Maski nga po dito sa Amerika, yung mga senador, sinasabihan yung Pangulo dito. Alam niyo na po kung sinong Pangulo ng Amerika. Sinasabihan siya ng mga senador. TANGA din, sa wikang English po. Sinasabihan siya. Yung isa niyang kalihim, mismong kalihim niya, sinasabihan din siya sa wikang English naman. Ganon din, TANGA. Ay wala namang mga nagtatanggol sa kanya na kumbaga po yung mga maga, hindi siya pinapagtanggol. Ay mag-iisip pa yung ipagtanggol siya, siya naman ay napakayaman. Nasa White House, may tagaluto. Alam niyo po ba kung ilang tagaluto sa White House? Mahigit na 500. Samantalang kakain lamang ay yung Pangulo, pangalawang, yung unang ginang po, at saka yung ilang anak niya, hindi ko alam. Hindi ko po alam, sinasabi ko hindi ko alam. Hindi po ako nagagalit. Sabihin ninyo, wala akong alam. Ay, wala akong alam eh. Pamapabanin po, patawarin niyo ako, wala akong alam. Hindi naman po masamang salita yun eh. Sinabi ko na nga po ako'y naging TANGA dahil pinagtiwalaan ko yung estudyante ko, ninakaw tuloy yung aking cellphone. Maski man si Elon Musk, sinasabi niya, siya ay TNGA sa pag-ibig. Sa English, sinasabi ko lang po sa Tagalog. Dahil alam niyo naman po yung mga babaeng naging ano niya. Ay TNGA daw siya sa pag-ibig. Sinasabi niya TNGA yung sarili niya, yung napakatalino niya. Kaya po yung salitang yun, huwag niyo na pong ikagagalit kung nagmamahal sa Pangulo. Subalit, hindi ko po pinagtatanggol yung broadcast journalist. Iginagalang ko po ang inyong, yung nagmamahal sa Pangulo, ginagalang ko po ang inyong damdamin. Nagalit kayo damdamin yun eh. Nag-volunteer kayo bago po kayo panganak, na kayo magmamahal sa Pangulo, sa soul contract. Kaya po, mag-uunawaan. Kaya naunawaan ko po yung both sides. Kasi, nag-volunteer kayo sa inyong soul contract na magbibigay ng aral ng pagkakaunawaan, pagmamahal. Dahil po, kapag tayo ay masaya, hindi naman po yung masayang mali na ang nakikita nyo, hindi nyo itinatama. Ang ibig ko lamang sabihin, ay yung mga salitang walang alamat, TNGA, palipasin nyo na. Kung kayo man po ay nagalit, at sinabihan ninyo na huwag na kayo mag-subscribe dyan, ay ginagalang ko po ang inyong damdamin. Subalit, pagkatapos noon, huwag na kayo magagalit. Para hindi naman po lumayo yung mga biyayang hinihingi nyo. Dahil katulad nga po na nasabi ko na, lumalayo ang mga biyaya. Ganun po. At saka yung mga sakuna, yung mga lindol, mga bagyo,
Yan po pala galing nga sa galit ng tao. Kaya mag-unawa na kapag kayo, katulad po ng impeachment trial, o napaka magalang nung prosecution lawyer, ay ang nasabi ko nga po ay nakikinig siya. Kapag nagsalita na yung witness, nagkikinig siya. Ganun po, kapag kayo interrupt na interrupt, hindi kayo mananalo dyan. Nakita ko po yan dahil naging hurado na nga po ako. Kaya po, relax lang. Kung inyong sinusuri, ang dapat suriin, relax lang. Ano po? Dahil nakikita naman ng may kapal yan eh. Panalo na ang Diyos. God wins. God wins, palaging panalo. Kaya doon tayo sa panalo. Ang may kapal. Ay ano ang may kapal? Sino siya? Unconditional love. Pag-ibig na walang kondisyon. Oy, mamahalin lang kita kapag ikaw ay pahanag sa akin. Hindi po ganun ang Diyos. Unconditional love. Kaya palagay ko naman, tatingin ko lamang po, kapag mabait yung Pangulo, kapag wala akong interview na nakitang siya ay galit, lagi nga siya nakatawa eh. Eh di kayo din po kayong mga nagmamahal sa Pangulo, maging katulad nyo siya, dahil minamahal nyo siya eh. Sinabi nga po ni kagalang-galang na Senador Trillanes na bayani ng bayan dahil siya po ay nagsagip ng napakaraming mga nalulunod sa MV Princess. Ay isang tao lang na sagipin ninyo sa isang napakalaking bagyo eh. Isa nang napakalaking biyaya. Ay 36 ang kanyang nasagip. Daig pa niya si yung dating Pangulo ng Amerika. Hero si Senador Trillanes. Yun po ang napakagandang biyaya sa Pilipinas. Maraming mga matatalino. Ay sinasabi po ni Senador Trillanes, nakagalang-galang na dating senador, ay nakasama niya sa Senado ang Pangulong Marcos. Ay sinambit ko na po ang pangalan. Nakasama ni Senador Trillanes. Sinabi niya sa isang video na pakinggan ko. Dahil pareho silang senador. Ay nakita niya na mabait ang Pangulong Marcos. Sabi niya, yung bang easy going, hindi naman sinasabing mali na mali pa rin. Ginagawa pa rin. Ibig ko sabihin, walang masamang tinapay sa kanya. Yun ang sinabi ni kagalang-galang na dating Senador Trillanes. Walang masamang tinapay. Kaya ganun din po kayo. Gaya yung nagmamahal sa Pangulo, ginagalang ko po inyong damdamin. Subalit, tularan ninyo yung minamahal nyo. Relax lang ang Pangulong Marcos kapag nakikita ko in-interview siya eh. Kapag kinakapanayan po siya, pangiti-ngiti lang. Kaya tama si kagalang-galang Senador Trillanes na bayani ng bayan. Walang masamang tinapay sa kanya. Tingnan niyo po, sinabihan na siya ng kung anong lahat ng salita. Ay doon lamang sa batas. Kapag in-interview siya, wala kayong maririnig na ito ang Pangulo ng Amerika kung anong mga salitang sinasabi. Na kung minsan ay hindi nyo na malunok. Hindi ko na po sasabihin sa English. Ay ito pong Pangulong Marcos na ito kapag pinakapanayan, relax lang siya eh. At kapag serious, di serious, subalit hindi siya nagsasalita ng mga yung sinasabi ng Pangulong Trump. Ay hindi niya sinasabi ni Pangulong Marcos, relax yan. Pero itong Pangulo dito sa Amerika, nako, lahat namang salita nanggagaling. Kaya, lahat po tayo iba-iba. Hindi ko naman po sinasabing mali ang Pangulo rito. Inuunawa ko na po lahat. Dahil nga po tayo may soul contract.
nag-volunteer yung mga nagpapahirap sa atin. Oh, kaya po, magpatawaran, mag-unawaan, at huwag po kayong magsasalita ng hindi maganda. Yung pong salitang TNG at saka walang alam, ay pagsusuri lamang. Dahil nga mismong mahal na Hesus Kristo ay nagsalita nung ganong salita sa wika Ingles, o nung panahon po na yun ay ibang hindi Ingles ang kanyang salita nung panahon niya. At sa pagsusuri, hindi naman siya nagagalit direkta sa tao. Kaya ang tingin ko po doon sa sinabi ng broadcast journalist, sa iniulit ko po, nagsusuri lamang siya. At mabuti naman, humingi siya ng pamanhin. At yun nga, nakalimutan niya na sabihin ng paunawa. Subalit, humingi na siya ng pamanhin, kaya tapos na yon. Ito naman pong mga nagmamahal sa Pangulo, ganon din po, ginagalang ko ang inyong pasya na nagalit kayo. Subalit, katapos noon, magmahala na, magunawaan, dahil nga po, kapag tayo ay masaya, hindi naman po yung magsasaya kahit nakikita nyo ng mali na ang nagagawa. Ibig ko pong sabihin, mag-unawaan, katulad ng abogado sa prosecution. Nagtatanong lamang po ako, hindi po ako nagagalit sa inyo. Iyon, maski man po si kagalang-galang Senador Trillanes, nasabi ko na po ang pangalan, dahil kapag siya ay kinakapanayam, sinasabi niya ang dapat niyang sabihin, hindi naman siya namimintas. Facts ang sinasabi niya. Ngayon po, yung mga nasaktan, ginagalang ko rin kayo na nasasaktan kayo. Dahil lahat naman po tayo ay may soul contract. Kaya, mag-unawaan, magmahalan, hindi naman po magyakapan, dahil lahat po ng sinasabi natin na hindi maganda, babalik po sa atin. Kaya maganda nang sabihin po natin. At kung may masabi naman po tayong hindi maganda, humingi agad ng tawad. At kapag po tayo humingi ng tawad, pinapatawad din ng poong lumikha. Iginagalang niya ang ating desisyon. Kaya po ang ating desisyon, gawin na natin maganda. Yung tayo ay masaya. Dahil kapag tayo po ay masaya, tayo po ay makapangyarihan. Ayon po sa mga hobbits na in-interview sa mental telepathy ng aking kapwa guro na si Diane Robbins. Kanya pong in-endorso ang 4 kong aklat mula sa 24 na aklat na sinulat ko. Yung Hug a Tree, kinausap po niya mga puno. Ito pong Smile, Crystal People Love You, kinausap po niya mga kristal. Kaya po nakikita po ninyo sa aking lamesa, mga kristal. Kinausap din po niya yung mga whales, yung mga balyena. Kaya po sinulat ko, Save the Whales, Dolphins, and All Sea Creatures. Kinausap din po niya yung mga unicorns. Kaya po yung aking aklat, tinitingnan ko po sa aking lamesa dito ang aking aklat, Unicorns Make Us Fly, Hobbits Say Life is a Play. Ay sabi po nila, nakalimutan ng mga tao na maging masaya. Dahil kapag sila ay masaya, sila ay makapangyarihan. Kapag po tayo ay masaya at gumagawa ng kabutihan, at kapag mali ay itinutuwid, at para lahat ay masaya at nasa magandang kondisyon at kalagayan, kondisyon po ay Espanyol, kalagayan, o di maganda po ang ating daigdig, masaya ang ating daigdig. Lalo tayong bibigyan ng magagandang pagkain, magandang hangin, at magandang mga klima. Kapag po natin pinasasalamatan ang ating lumikha na nasa ating puso at nasa puso ng lahat ng ating kapwa, lalo tayong pagpapalain ng may kapal. At ang ating daigdig ay lalong magiging masayang bigyan tayo ng
malinis na tubig, magandang hangin, magagandang mga prutas at gulay, at lumalayo yung kampo ng kadiliman dahil masaya tayo, nagmamahalan, nagkakaunawaan, at ating kinikilala na ang Diyos ay nasa ating mga puso. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. At yan po ang sinasabi sa amin ng aming mga magulang palagi. Magmahalan kayo. Sa amin po magkakapatid, sinasabi po nila. Magmahalan kayo dahil iisa ang inyong pinanggalingan. Iisa ang ating Diyos. Marami pong salamat sa inyong panonood at pakikinig. At magkita uli po tayo. Ako po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, DSCD-MSCD. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. At bago ko po makalimutan, shout out po sa aking mga minamahal na subscribers, taga-subaybay at taga-tangkilik. At yung mga bago ko pong subscribers, marami pong salamat, pamanin po. At pagpalain po tayo ng lumikha sa kasayahan, sa pagmamahal, at sa liwanag ng poong lumikha. Magkita ulit po tayo.